Magtas. Hindi ako wala sa inanakan. Lang nagtalay ba ka na, wan na sa dyan. Huwag ko na po piya. Sige, kanda. Kaso, ano na story. Kaya ko na. Magtas. Hello. Magtas. Pero, Kulupit ya? Magtas. Magtas. Loy, magtas. Loy, magtas. Mahina rin. Mahina. Kami ako na para mano. Hello, magtas. Hello, magtas. Kailangan i-reconnect na raw. Siya ako mag-live para mas mapya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tagapakinig, mga kapatid, mga minamahal naming kaibigan, kamag-anak at mga kapamilya. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tagapakinig. Ngayon ay December 31. December 31 na kung saan bukas ay January 1. Ika nga, New Year sa kalendar ng mga hindi Muslim. Narito ako nag-live hindi upang magbida-bidahan dito, bakos nandito ako nag-live upang magbigay ng paalaala, reminder, payo sa una sa aking sarili. Una po ay sa aking sarili bago kayo ng mga tagapakinig. Mga tagapakinig, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرَ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Magbigay ka ng paalaala o Muhammad, sapagkat ang pagbibigay ng paalaala, reminder, ay nakakapagbigay ng kabutihan sa mga believer, sa mga mananampalataya. Anong payo ito? Ang payo na kung saan gusto ko pong ipayo una sa aking sarili bago kayo na aking mga kaibigan ay sa isang Muslim po ay ang selebrasyon na kung saan ipinahintulot sa kanya ng kanyang relihiyong Islam ay ang dalawang Eid, dalawang celebration na ang Eid al-Adha at ang Eid al-Fitr. Ang Eid al-Adha para sa inyong kaalaman, ang Eid al-Fitr para sa inyong kaalaman mga tagapakinig, lalo na sa aking mga kaibigan na hindi Muslim. Ang Eid al-Adha ay yun yung selebrasyon na pagkatapos ng pag-aayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Ang Ramadan ay kabilang po yan sa mga pangalan ng mga buwan sa Islamic calendar. Ate, ito na yung isda ka.
Ano yung isa? Karne. Karne, piranan. Magato. Mga nakuha namin. Lala. Ano lang isa, karne? Larga. Di, bigyan mo kami ng isa ng karne para matikman namin. Tapos, pater na 4. Salamat. Kumuha tayo ng pagkain. Okay. Back test. Okay. Ang Idul Fitr ay yun yung pagkatapos ng pag-aayuno ng mga Muslims sa buwan ng Ramadan. At ang Ramadan ay kabilang po yan sa pangalan, ikasyam na buwan sa Islamic calendar. Na ang Ramadan ay inshallah ay matatakal natin na makukuha natin sa buwan ng Ramadan. So, ang importante yung Eid na yon, yung celebration na yon. Yung celebration na yon ay pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay yun yung Idul Fitr. Na kinakailangan ng isang Muslim ay doon siya mag-celebrate kasi yun yung pinahintulot sa kanya na mag-celebrate. Yung sa ano naman na Idul Adha ay yun yung after ng Idul Fitr 2 months and 10 days kung hindi ako nagkakamali ay yun po yung Idul Fitr, Idul Adha. Yun yung pangalawang celebration naman na kung saan yun yung araw na kung saan kakatayin sana ni ama ng mananampalataya, the father of faith na si Abraham, ang kanyang anak na si Ishmael. Subalit, yun ay pagsubok lang naman at nalagpasan ng kanyang tatay na si Abraham, sumakanan nawang kapayapaan, ay palitan ng kung saan ng tupa na kung saan yun ang nakatay niya. Kaya sineselebrate yun ng mga Muslims. Yung dalawa na yun. So, ang batayan naman na kung saan pinagbabatayan namin, kung saan namin kinuha itong katuruan na ito, ay hindi po ito yung katuruan na inutos sa amin o ginaya namin o sinunod namin ang halimbawa yung presidente namin. Hindi po. Itong kautusan na ito ay kautusan mula sa aming relihiyong Islam, mula sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa kanyang sinabi. So, ano yung hadith na ito? Ito yung hadith. Basahin natin ng hadith. Kana li ahlil jahiliyyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fiha falamma قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. Ito yung hadith na ito, ang nagriwaya ng hadith na ito ay niulat ito ni Anas bin Malik. Okay. So, ano yung kahulugan ng hadith na ito? Wikang Arabic po yung binasa ko, mga tagapakinig. Sabi dito, kana al-ahlil jahiliyati yawmani fi kulli sana. Na kung saan noong unang panahon, bago pa ang relihiyong Islam, ay panahon ng kamangmangan jahiliya. Ang panahon ng jahiliya po, panahon ng kamangmangan, bago ang relihiyong Islam, ay isa sa mga katulad nito. Kung bakit tinawag ito na panahon ng kamangmangan ay katulad ng mga panahon ng Roman civilization, Egyptian civilization, Arab civilization, na kung saan ang mga babae ay sex pleasure lang sa kanila. Ang mga babae ay palatandaan na ay kamalasan, ang babae ay palatandaan na demonyo. Ayun yung panahon ng jahiliya, panahon ng kamangmangan. Katulad din ng mga panahon na yon, ang mga Arabo, na ang babae kapag nanganak ay babae ay ililibing nila buhay sapagkat walang kakwenta-kwenta sa kanila ang mga kababaihan. Subalit nung dumating ang relihiyong Islam, itinaas ang dangal, nilagyan ng karapatan ang mga babae, kailangang respetuhin, etc., and so on. So kaya tinawag na panahon ng jahiliya dahil panahon na kung saan talagang
talamak yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, talamak yung paggawa ng mga iba't ibang kasalanan, paglabag sa dakilang tagapaglikha, kawalan ng mga karapatan ng bawat isa. Yun yung panahon ng Jahiliyyah. كان الجاهلية كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما yung panahon ng Jahiliyyah, panahon ng kamangmangan. Meron yung dalawang araw na kung saan dalawang araw na sineselebrate sa isang taon na yon. So, twice, dalawang beses na pag-celebrate na yon, na sineselebrate, na kung saan nilakabo na fiha, na kung saan ang mga tao ay naglalaro sila doon, nagsaselebrate nga. Falamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at nung dumating ang sugo ni Allah, nang dumating ang sugo ng dakilang tagapaglikha sa Al-Madina, yung lugar naman sa Middle East po yan, yung Madina. Qala, sinabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu nung siya ay dumating doon at natagpuan niya, nakita niya ang mga tao na kung saan sineselebrate nila ang dalawang pagdiriwang na ito. At yung pangalan ng dalawang pagdiriwang na ito ay nandito. Ang dalawang pagdiriwang na ito ay ito yung An-Nairuz wal Mihrajan. An-Nairuz wal Mihrajan. Yun yung nilalaro nila, sineselebrate nila. At yung mga kamusliman na kung saan yumakap sa Islam, mga ansar, mga ansar, yun yung mga kasama ng Propeta sallam, yumakap sa Islam na taga Madina. At nung dumating ang Propeta sallam sa Madina, nakita niya yon na sineselebrate yon ng mga tao, maging ang mga kamusliman. Kaya naman, ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Katotohanan na si Allah ay pinalitan niya ang mga selebrasyon na yan. Pinalitan ni Allah ang mga selebrasyon na yan at mas mainam na selebrasyon. At ito yung Yawmul Adha wa Yawmul Fitr. Okay. Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma Yawmul Adha wa Yawmul Fitr. So yun yung selebrasyon ng dapat nagse-celebrate isang Muslim. So, ang sabi dito, isa sa mga sinabi dito ng mga ulama natin, al-ayadu min al-sha'air al-diniyati allati takhtassu biha kullu ummatin an ghayriha. Wa qad a'ta Allah ta'ala al-ummat al-islamiyyah. Mahabang explanation to. Bali, ang mga tagapakinig, ang pagse-celebrate, isa sa mga dahilan ng pagse-celebrate, ay ito yung min sha'air al-diniyya allati takhtassu biha kullu umma. Ang pagse-celebrate na ito, kahit anong mga relihiyon na ito, ay ito yung pagpakaluguran nila sa kanilang relihiyon, kagustuhan ng kanilang mga sarili sa relihiyon na yon, paniniwala nila sa relihiyon nila na yon. Kaya sila nagse-celebrate, kaya sila nagsasaya. Kumbaga is pagkalugod nila yon sa kanilang Diyos na kinikilala, sa kanilang relihiyon na kinikilala. So, ang isang Muslim ay yun yung celebration niya, ang Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. So, kapag ginaya natin ang celebration ng mga ibang tao, hindi Muslim, ay para kang naging katulad nila. Halimbawa, kung gusto mong parang gusto mong maging Amerikano, kahit sa bahay, nag-i-English ka. Hindi, kahit saan mapunta, kahit kinakausapan ng mga kamag-anak mo, English pa rin ang ano mo.
salita mo kasi gusto mo parang mga ginagawa ng Amerikano ay yun ang ginagawa mo, mga pagano. Pag ginagawa mo mga to, malamang sa malamang. Baka akala nila talagang Amerikano o pagano ka. O di kaya pagano ka. So, ano yung dahilan kung bakit pinalitan ng Propeta Muhammad, pinalitan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang selebrasyon na yun na pinagdiriwang ng mga tao sa panahon na yun? Isa sa mga dahilan nang sa ganun ay maisiparit tayo na kung saan ang relihiyon mo ay iba ang relihiyon mo at iba rin ang kanilang relihiyon. Hindi mix na relihiyon. Kung ikaw ay Muslim na kung saan every time na may celebration na, nakikiselebrate ka din, kahit hindi naman sa'yo pinag-utos ng relihiyong Islam, ay nakakalungkot ito mga tagapakinig. Kasi, tingnan nyo, ano yung kwenta na kung saan ipinag-utos yun ng Propeta Muhammad SAW. Sa Eid na yon, sa dalang celebration ng mga kapatid, mga tagapakinig, mga kapatid kong Muslim, ay sulitin natin. Kaya yung mga may 13-month pay, yung may mga nabinta sa mga araw na ito, lumakas ang kanilang hanap buhay dahil sa dumami ang mga tao, di itago mo yan. Ipunin mo yan. At doon mo gamitin sa celebration. Doon mo sulitin yung celebration na yun. Bintahan mo, i-invite mo ang yung mga kamag-anak, lalo na yung mga kamag-anak mo na galit sa'yo, i-invite mo sila, maligo kayo, punta kayo sa mga na magiging masaya kayo sa mga araw na yun, sa Eid al-Adha, di kaya Eid al-Fitr. Iwasan ang pagkakaroon ng kamuhian sa bawat isa. Kaya naman, mga tagapakinig, kung ikaw, tinan mo, 2 beses na pagdiriwang sa isang taon. Kung titignan mo, sa panahon natin ngayon, panahon na kung saan ang hirap ng buhay. So, isa sa mga maganda na maitindihan natin sa dalawang selebrasyon na yun ay una-una, makatipid ka. Kasi tayong mga Muslim, hindi tayo nagse-celebrate ng birthday. Hindi tayo nagdiriwang ng Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day, kung ano-ano pang mga araw na yan, araw ng patay. Mga yan, hindi namin sineselebrate yan kaming mga Muslim. So, dahil sa hindi mo ito sineselebrate, nakakaiwas ka pa ng mga gastusin. Diba? Nakakalungkot na may mga kaibigan ako, kaibigan lang naman, na kung saan birthday niya. Siyempre, hindi po ito Muslim. Birthday niya, dahil birthday niya, nataon-naon lang siyang pera. Ngayon, gusto niya, dahil parang, alam mo yung mga tao ngayon, parang gumagawa sila ng mga bagay sa kung ano ang sinasabi ng mga tao. So, syempre, nakasanay nila na pag-birthday niya, nagse-celebrate. So, naghanap siya ng paraan paano makakapag-celebrate. So, nangutang pa siya para lang makapag-celebrate ng kanyang kaarawan, ang birthday. Ito ay nakakalungkot. Imbis na yung pinangutang mo ay pinangpuhunan mo na lang ng paghahanap buhay, hindi nag-benefits ka pa. Di ba? Ang hirap ng buhay ngayon, mga tagapakinig. Dapat practical tayo gumamit ng ating mga pera. Ang pera na yan, pinaghirapan mo yan, pinagpuyatan mo yan. Di ba? Pinagpuyatan mo yan, pinaghirapan mo. Baka di ka pang masiraan ng ulo dahil sa paghanap buhay na yon, sa pera na yon. Tapos, celebrate mo lang ng napakaliit na bagay. Imbis na yung pera na yon ay pinangpuhunan mo, di kaya itinulong mo sa iyong magulang, o di kaya dinagdag mo sa iyong savings, ay
alam mo, maraming mga kamag-anak natin na kailangan nila tayo. Kailangan nila tayo, yung mga kamag-anak natin, kailangan nila tayo. Marami tayong kamag-anak na nahihirapang kumain sa 3 beses sa isang araw. Meron tayong mga kamag-anak na kung saan 2 beses kumain sa isang araw, 1 beses kumain sa isang araw. Nangungutang para lang kumbaga makakain. Pero ikaw, gusto mo pa rin mag-celebrate ng mag-celebrate. So, mga tagapakinig, mga kapatid ko mga Muslim, payo ko po sa inyo ay ang celebration natin ay ang Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Sa isang taon, 2 beses sa isang taon, yun yung after ng Ramadan, at yung Eid al-Adha, yung araw na kung saan kakatay ni Abraham ang kanyang anak na si Ishmael. Pero hindi ito natuloy na nakatay niya. Bagkus ang tupa ang nakatay niya. So, mga tagapakinig, mga alipin ni Allah, sa New Year po kasi, some of my knowledge about New Year, pag dumating ang New Year, January 1, di ba? January. Isa sa mga pinakaunang pangalan ng Gregorian calendar, non-Islamic calendar, ang January. Ang January ay hinango mula sa pangalan na Janus. Na si Janus ay Diyos ng mga pagano, na pinaniniwalaan na ito si Janus ay nababago na ang Janus na ito ay 2 kanyang ulo. Ang unang ulo niya, dalawang kanyang mukha. Na ang unang mukha niya ito o 2 ulo ay nakaharap sa nakaraan, sa past, at yung pangalawa ay nakaharap sa future. Na ang si Janus na ito ay pinaniniwala nila na siya ay makakapagbago ng buhay ng isang tao. Babaguhin niya yung buhay mo. Magiging maganda ang buhay mo. Yun yung paniniwala nila. At ito ay paniniwala ng mga pagano. Kabilang rin sa mga paniniwala nila ito ay mag-ingay ka ng mag-ingay. Dahil mas malaki ang chance na kayo magkaroon ng swerte, pampaswerte ba? Yun ang sabi nila. Ganon din sa mga pagbili nila ng mga bilog na prutas. May mga paniniwala din sila dyan. Swerte daw. So sa ating mga Muslim, hindi natin ginagawa yon. Sapagkat ang ating relihiyon, ang ating buhay ay nakaukit yan sa buhay na ipinakita ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, ayun yung sundin mo, gayahin mo. Hindi sa lahat, pero pinakita niya, dinemonstrate niya na kumbaga, may mga freedom yun. May hikmah, may mga freedom yun. Na kung saan, kaya hindi sa atin pinapahintulot yun dahil ito ay makakasama sa atin. Katulad ng mga selebrasyon na ito. Kung ikaw ay mag-celebrate, tingnan mo yung mga sa panahon natin ngayon. Pati mga aso, may birthday, may celebration. Subhanallah. Sayang yung pera. Diba? Tulong mo lang yan sa mga mahihirap. Muslim man o hindi. So, katulad dito ng pagsasala natin, pagsasagawa ng pagdarasal. Sabi ng Propeta sallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Pray as you see me pray. Magsagawa kayo ng pagdarasal sa kung paano niya ako nakitang magsagawa ng pagdarasal. So that's why Muslims he's not allowed to worship any kind of form of worship na hindi itinuro
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallam, ang pagdarasala niya ay ang pagpapatira pa, pagluhod sa dakilang tagapaglikha. Walang rebulto, walang nakaharap diyan. Hindi na itinuro na sumamba ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasayaw, pagkigitarahan, pagbabandahan. Hindi po na itinuro yon. Kaya ang mga Muslim, when they worship, they don't perform like singing o di kaya yung pagsasayaw, pagkigitarahan. Hindi po yon ina-allowed sa aming relihiyong Islam. Sapagkat ito ay panahon ng Propeta Sallam na isinagawa niya ang pagdarasal na hindi ganon. Hindi ganon. Kaya para ikaw ay makasigurado, ay sundin mo kung ano yung tunuro ng mga propeta. Kasi, ang mga propeta, yun ang role model natin. Silang role model natin ang dapat natin sundin, dapat natin gayahin ang mga propeta. Hindi sa kagwapuhan. Ay, kung pwede nga gayahin natin sa kagwapuhan, di mas maganda. Pero siyempre, iba naman yung mga pagkakalikas sa bawat isa. Okay, so, mga kapatid kong mga Muslim, nasiha, payo ko lang po yun muna sa aking sarili, bago kayo ng mga kapatid ko, na sana ay huwag natin ikahiya ang ating relihiyon. At sana, kasama tayo sa mga nagpo-promote ng ating relihiyong Islam. Yung hindi mo paggawa, yung pagsunod mo sa yung relihiyong Islam, malaking da'wa na yan. Nakikita ka ng mga hindi Muslim, hindi mo ito sinasagawa, tatanungin ka nila, bakit ito hindi pwede sa inyo? So doon, magkakaroon sila ng idea that kailangan ang isang tao ay sundin niya ang katuruan ng mga propeta. At sa mga kaibigan ko na hindi Muslim, kung kayo man ay nakikinig, kung may mga nakukuha kayong mga aral sa mga katuruan ng aming relihiyong Islam, ayun ay galing sa dakilang tagapaglikha. Kung may nakukuha kayong aral, maganda, na may implement nyo, may apply nyo sa iyong buhay, ay yun ay galing sa dakilang tagapaglikha. At kung may mga katanungan kayo, tanungin nyo kami. Kung gusto nyo makita ang katuruan ng Islam, huwag ninyong tignan sa mga tao. Huwag ninyong tignan ng Islam sa mga tao, kasi ang tao nakakagawa ng masama yan. Nakakapagsalita ng masama yan. Pero ang relihiyong Islam ay yan yung batas, yan yung ideology, relihiyon ng mga Muslim. Na kung saan perfect. Kailangan naaayon sa Quran at sa Hadith. Ang Hadith ay lahat ng mga sinabi, ginawa, katangian, at sinang-ayunan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his lifetime. Medyo maingay na. So, ganun yan mga tagapakinig. Huwag po natin kakalimutan ang ating mga sarili. Tayo ay mamatay at mamatay pa rin. Aalis at aalis pa rin tayo sa mundong ito. Na kinakailangan maging handa ka sa kabilang buhay. Di mo ba iniisip na ano nga ba ang magiging resulta ng aking oras pagkaraan ng aking kamatayan? Ano ang unang yugto na mangyayari sa akin? Diba? Okay, so maingay po dito, no? Okay, so hanggang dyan lang po ang aking may bibigyan na payo sa inyo. Maraming salamat kung may nakinig man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ibig sabihin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ay peace be upon you all in blessings and mercy of the Almighty One God. So may nawa ang kapayapaan, pagpapala ng dakilang tagapaglikha. Salam to all. So wala pong New Year sa amin.